Lawrence POV. Tumambad sa akin ang napakataas na building nang makababa kami ng kotse ni Rafael. Nasaan kaya kami? Let's go. Aniya at nauna nang maglakad papasok sa building. Sumunod ako sa kanya at panaka-naka akong napapalingon sa paligid, may ibang nakakunot noong nakatingin sa akin at may iba namang matipid na nakangiti sa akin. Kaya kahit na hindi ko sila kakilala ay ngumiti na lang ako ng pilit. Rafael, nasaan ba tayo ngayon? Tanong ko sa kanya habang sinasabayan ang malalaking hakbang nito. At teka lang, pwede bang liitan mo lang ang hakbang mo? Ang liit mo kasi, bulong nito. Napanguso ako, hindi ako maliit, mas matangkad ka lang sa akin. Napairap ako at pinilit na lang nasabayan ang paglakad niya. Hindi na ito nagsalita kaya tahimik na lamang kaming naglalakad hanggang sa nakapasok na kami sa elevator, nasa 5 lang kami ang lulan nito. Sa pinakagilid ako pamwesto, tumabi naman si Rafael sa akin. Mabuti naman at hindi na masyadong kumikirot ang tiyan ko at hindi ko alam kung bakit nandito ako ngayon kasama si Rafael. Hindi dapat ako narito kasama siya. Dapat pagkatapos niya akong ipagtanggol kanina ay nakauwi na ako, ngunit heto ako at kasama siya. Ayaw naman niya kasi akong ihatid sa paradahan ng tricycle kaya paano ako makakauwi. Basta nararamdaman ko lang na mapagkakatiwalaan ko siya kaya hindi na rin ako tumutol pa sa kanya kanina at wala rin naman akong magagawa kahit pa tumutol ako. Hindi ko rin alam kung ano ang gagawin namin dito. Come on, aya nito sa akin. Napaangat ako ng tingin ng magsalita ito, nakabukas na pala ang pintuan ng elevator at nasa labas na siya kaya dali-dali akong lumabas. Nakakahiya, nakasunod lang ako ulit sa kanya at maya-maya pa ay huminto ito sa paglalakad. Sumilip ako mula sa likuran niya at nakita kong may ni-slide siyang parang ATM card. Hindi ko inaasahan ang paglingon niya sa akin kaya napaatras ako. Napatitig ito sa akin, para kang bata. Hindi ko na lamang siya pinansin, pumasok siya sa loob at inion ang ilaw. Sumenyas siyang pumasok na ako kaya malugod ko namang sinunod iyon, napatingin ako sa kabuuan ng lugar, ang simple lang pero maganda. Kondo niya ba to? May kondo, tipid na wika nito. Napatango-tango naman ko sa kanya, nilock niya ang pinto. Ano bang gagawin ko rito? Pwede na ba akong umuwi? Tumalim ang titig niya sa akin, you can't. Just rest here. Matutulog lang naman ako rito at wala naman kaming gagawing ibang bagay kaya wala naman sigurong masama doon, hindi ba? Maraming salamat ulit sa pagtulong mo sa akin, kung hindi ka dumating baka ano na ang nangyari sa akin. Hindi ko talaga alam ang gaga. Yeah, right, putol nito sa akin. Hindi niya man lang ako pinatapos. Okay, saan ako matutulog? Tak ang tanong ko. Ang mga mata ko ay hindi naperme sa isang sulok. Ngayon lang kasi ako nakapunta sa ganito kagarang kondo, mali. Ngayon lang ako nakapasok sa isang kondo. Lihim akong napangiti, hindi ko lubos maisip na makakapasok ako sa isang kondo. Ang sabi nga ng nanay ko noon, walang imposible at kung para sa iyo, ay para sa iyo talaga. Tumikim siya, come in. Aniya at sumunod ako sa kanya. Pumasok kami sa isang kwarto, agad na pinagmasdan ko ang paligid. Leather na sofa na malaki, may babasaging maliit na mesa, sa harapan nito at may malaking flat screen TV. Ang kama naman ay malaki rin, sa tansya ko ay kasya ang 5 tao roon. Itim ang pillowcase ng malalaking unan, itim na comforter, may lampshade din sa gilid. Ang mga kurtina ng kwartong ito ay kulay puti naman. My condo only have one room, so, we'll share in the bed. Bali walang wika nito. Nanlaki ang mga mata ko, dito na lang ako sa malaking sofa, kasya naman ako dyan. Left or right? Ha, which side of the bed do you prefer? Left or right? Tila naiinis na tanong nito. Sa sofa na lang ngaak na palunok ako sa talam ng titig niya sa akin, left. Nag-iwas ako ng tingin. Naglakad ito at may binuksang malapad na sliding door, mga damit niya pala ang laman noon. May kinuha siyang puting damit at boxer. Do you have spare clothes? Tanong niya habang hinuhubad ang sapatos, napatango ako sa kanya, that's the bathroom, turo niya sa puting pintuan, here, that's new. Inihagis niya sa akin ang puting tuwalya. Go clean yourself and sleep, I'm tired. Bakas nga sa mukha niyang pagod na ito kaya tumango na ako at pumasok na sa loob ng banyo dala ang bag ko,
mabuti na lamang at palagi akong may dalang isang pares ng damit. Minsan kasi naaaya akong matulog sa bahay ng mga kaibigan ko kapag masyado na akong pagod kaya nakasanayan ko ng magdala ng damit. Yun nga lang, isang pares ng undergarments na kulay itim, cotton shorts at puting sleeveless ang dala ko. Mabilis akong naligo at tinuyo ang katawan ko bago magbihis. Nang matapos na ako ay lumabas na ako ng banyo bitbit ang suot kong damit kanina. Wala na sa loob ng kwarto si Rafael nang makalabas ako, baka nasa labas siya. Umupo na lamang ako sa kama niya. Sobrang lambot nito, inilapag ko ang bag ko at itiniklop ang suot kong damit kanina. Just put it here. Napalingon ako kay Rafael, halatang bagong palaygo rin ito dahil sa basa nitong buhok. May daladala itong maliit na itim na basket at medicine kit, napatingin naman ito sa kabuuan ko at nag-iwas ng tingin. Napalunok ako nang makita kong tanging boxer lang ang suot niya. Ang ganda ng katawan niya. I bit my lower lip. Ganyan lang ang suot mo? Naiilang na tanong ko. Yes, and, sagot nito, nag-iwas ako ng tingin. Just put your dirty clothes here, turo niya sa itim na basket, ipapalaundry ko para may suotin ka bukas pag uwi mo. Hindi na ako nagprotesta pa at inilagay ko doon ang mga damit ko, umupo naman siya sa tabi ko at kinuha ang bag ko at inilagay sa mesa sa gilid ng kama niya. Napaatras ako kasi nakabalandra ang katawan niya sa harap ko at sobrang lapit niya sa akin. I will put some ointment on your face. Aniya kinuha ko ang unan at inilagay sa hita ko bago mag-Indian sit, tie your hair. Naiilang kong sinunod ang utos niya, binuksan niya ang isang ointment at nag-umpisa ng lagyan ng pisenge ko kung saan ako sinampal kanina. Ang lamig sa balat. Seryoso lang ang mukha nito habang nilalagyan ng ointment ang pisenge ko, ako naman ay mataman lang na nakatitig sa kanya. Nakatitig talaga, nag-iwas na lang ako ng tingin, hindi rin naman nagtagal ay natapos na rin ito sa paglalagay ng ointment sa pisenge ko. You can rest now. Aniya at sinalubong ang tingin ko nang napatingin ako sa kanya, wait. Your tummy, Aniya. Umiling naman ako, hindi naman na siya ganoon kasakit kaya okay lang kahit huwag nang malagyan ng ointment. Salamat Rafa, ngumiti ako sa kanya. Ang haba ng pangalan niya kaya Rafa na lang ang itatawag ko sa kanya. Hindi naman siguro siya magagalit. What did you just call me? Kunot noong tanong nito, guwapo sana bingi naman. Walang ulitan sa bingi, ngumisi ako sa kanya. Nagsalubong naman ang mga kilay nito. Nakatalikod akong humiga sa kama niya at kinumutan ang sarili ko hanggang leeg. Good night Rafa, third person's POV. Mag-aalas 5 na ng umaga ngunit hindi pa rin makatulog si Rafael. Paano naman siyang makakatulog kung may maganda at sexing binibini siyang katabi? Matagal na rin ang huling araw na may nakatabi at may dinala siyang babae sa condo unit niya, at ni minsan hindi pa siya nag-alaga ng ibang babae. He never imagined himself taking care of someone he barely knew and to think na pinatulog pa niya ito sa condo niya. That's new to him and hindi niya iyon gawain. But why the hell he did that? Iyon ay isang bagay na kailangan niyang malaman. Ilang beses rin pumapasok sa isip niya ang itsura ng babae kapag ngumingiti ito. Pati ang pagtawag nito kanina sa pangalan niya. Rafa, I'm Rafa to her. Aniya, nilingon niya ang babaeng katabi. Her name's Lorraine and she's working in a high-end club. Yun lang ang tanging alam niya sa babaeng katabi, aside from that. Wala na. Biglang napakunot ang noo niya nang may makita siya sa kanang bahagi ng leeg nito. She has a freaking hickey on her left neck. Biglang nanambalik ang nangyari kanina sa club, that hot dancer. The way she moves her body. Damn! Hindi na napigilan ni Rafael ang paghaplos sa kanang leeg ng babaeng katabi. Hinaplos niya mismo ang maliit na namumula sa balat niya. He smirked. Bigla siyang napaatras nang gumalaw si Lorraine paarap sa kanya at hindi niya inaasahan ang sumunod na ginawa ng babae. Damante ang paa nito sa legs niya, ang isang kamay naman nito ay nakayakap sa hubad niyang katawan and her face, damit. Her face is just inches away from him, his lips are partly open too. Ginawa siya nitong unan. Damn girl. Matagal na siyang nakasubaybay sa babae mula sa malayo tuwing nasa club siya. Hindi niya alam kung bakit interesado siya sa babae. Ang alam niya lang ay nakuha nito ang atensyon niya. May hinala rin itong siya ang binyansagang black lady ng club. Hindi pa kumpirmado pero ramdam niyang iisa lang si Lorraine at si black lady.
Ngayong nakita niya na ang iniwan niyang ebidensya sa leeg nito kanina nang sumayaw ito, sigurado na siya na iisa lang si Lorraine at si Black Lady. Hindi niya inaasahan na lalapitan siya kanina ng babae habang sumasayaw ito. Pinipigilan niya ang sarili na huwag itong hawakan dahil alam niyang bawal ito, pero hindi na niya napigilan ang sarili. At sa ginawa niya kanina ay sigurado na siyang iisa lang sila ni Lorraine. Maingat niyang inangat ang ulo ni Lorraine para ipaunan sa braso niya. Napatitig ito sa mukha ni Lorraine. She's beautiful. Really beautiful. Bumaba ang kumot hanggang hita ng babae kaya malaya itong nakatingin sa katawan ni Lorraine na nakadikit na sa katawan niya. Napadaing siya. Napamura ito sa isip niya. Mukhang sasakit pa ang puso niya ngayon. Lorraine's POV. Umaga pa lang ay napakabisi na namin sa club dahil sa anibersaryo nito ngayon. Inaasahan na naming marami ang customer ngayong gabi at hindi nga kami nagkamali. Isang linggo ang naging paghahanda namin ng mga kasama ko dahil sa magpe-perform kaming lahat, at ang suhestyon ni Nicole na sasayawin namin ay belly dancing. Sexy kasi itong tingnan at elegante. 6 kaming dancers na hina-handle ni Nicole. Hindi naman sa pagmamayabang ay madali lang naman iyon sa aming sayawin dahil ewan ko ba, sadyang likas na talentado lang talaga kaming 6. Hindi kasi kumukuha si Nicole nang hindi magaling sumayaw. Marahil sa iba ay malaswa ang pagsasayaw namin dahil sa isang club kami sumasayaw at nagsusuot ng kapirasong tela na tumatakip lamang sa mga pribadong parte ng katawan namin at puro mga lalaki pa ang mga customers namin, ngunit para sa amin ay ito ang bambuhay sa amin at hindi naman kami nagpapagamit. Nagsasayaw kami para ma-entertain ang mga customers namin at hindi na namin masisisi ang mga lalaking customers kung bastyusan man kami nila dahil sa nagsasayaw kami rito. Hindi na rin namin masisisi kung ang ibang tao ay iba ang tingin nila sa ganitong trabaho na meron kami, maging judgmental man sila ay alam namin kung ano ang totoo sa hindi. Hindi namin hawak ang pag-iisip nila. Girls, be ready? Okay, ani Ate Juliet. Pareho na kaming nakasuot ng costume naming pang belly dancing na kulay puti, ang maskara lang namin ang magkaiba ng kulay. Ang maskara namin ay hanggang ilong lang ang matatakpan, pababa sa ilong ay isang see-through na tela na lang iyon na may mga sequins, pareho ring nakapusod ang buhok namin. Of course ate, para tayong mga genie, oh, nakangiting wika ni Stella. Bakit ba naging kalahati na lang ang maskara natin? Pagtatanong ni Zoe. Para may ba siguro? Hiba't balikat na sagot ni Ate Ruby at humarap ulit sa salamin para tingnan ang mukha nito. Maging ako ay nagtataka nga rin kung bakit naging kalahati na lamang ang maskara namin, hindi naman kami siguro makikilala kaagad dahil sa maliit na parte na lamang ng mukha namin ang natatakpan ng maskara. Walang sinabi ang management sa atin, kahit si Nicole. Sa palagay ko ay wala rin siyang kaalam-alam tungkol dito. Wika naman ni Patricia. Napatango ako sa tinura ni Ate Patricia, ayaw kasi sana ni Nicole na ganoon ang isusuot namin ngunit wala na kaming nagawa pa. Yun raw ang susuotin namin utos ng nagmamay-ari ng club. Siguro nga Ate Pat, napairap naman si Ate Patricia sa akin nang marinig niyang tinawag ko siyang ate. Ayaw niya kasing inaate ko siya, medyo kinakabahan lang ako baka kasi makilala tayo. Dutong ko. Lumapit sa akin si Ate Zoe at inayos ang buhok ko, ngumiti ito sa akin, "Don't worry, baby girl. Hindi naman tayo makikilala kung makita man nila ang mga labi natin." Napabuntong hininga ako at hinawakan ang kamay ni Ate Zoe, "Salamat, ate." Girls, are you all ready to own the stage and capture their hearts? Sabay-sabay yata kaming napalingon sa kung sino man ang nagsalita mula sa likuran namin, si Nicole pala. Of course. Oo naman. Sabay-sabay nilang sagot habang ako naman ay tumungo lamang kay Nicole. Lumapit naman si Nicole sa aming 6 at ngumingiting tiningnan kami isa-isa. "I'm so lucky to have all of you," tila nasisiyahang sambit ni Nicole, "galingan niyo mamaya, ha? Ito ang unang pagkakataon na magsasayaw kayong 6. Aniya. Sa ilang taon naming pagsasayaw rito ay ngayon lang nangyari na sabay kaming sasayaw na 6. Siguro noon ay hindi pa kami ganoong sikat, pero, ngayon masasabi kong mas maraming dumarayo sa club noong naging 6 na ang sumasayaw sa entablado ng club. Ani ng isa sa nasa top management ay in demand daw kaming 6 kaya isa rin yun sa rason nila kaya pagsasayawin kaming 6 ngayong gabi para sa selebrasyon ng anibersaryo ng club,
kaya nga 1 linggo lang ang preparasyon namin dahil last minute raw naisip ang ganitong pakulo. Ibinuka niya ang kanyang nga kamay kaya iamakap kami sa kanya. Good luck girls. Aniya at maya-maya pa ay umalis na ito. Bumalik na kami sa kanya-kanya naming pwesto kanina at hinanda ang sarili namin. Narinig na namin ang pag-alarm ng relo na nasa table. 11:40 PM na, kudyat na 20 minuto na lang ay sasayaw na kami. Sinuot namin ang silk robe namin at ang maskara namin at lumabas na kami ng dressing room namin. Marami kaming nakasalubong na mga waitress at waiters. Lahat sila ay ngumiti sa amin at nagbigay ng thumbs up. Nang nasa backstage na kami ay nagtitinginan lang kami, walang nagsasalita dahil bawal na kaming magsalita kapag lumabas na kami ng dressing room namin. Isa kasi yan sa rules kapag dancer ka, mahirap na at baka may makarinig sa boses namin at makilala kaming 6. Pero, minsan, hindi maiwasan na magkausap kami sa labas pero, sinisigurado namin kami lang ang tao at walang makakarinig ng mga boses namin. Are you feeling bored tonight? Ani Nicole sa mikropono, narinig naman naming may ilang humiyaw na customers. Ang management lang daw kasi at kaming dancers ang may alam na sasayaw kami, hindi ito inanunsyo para surprise raw. Ang alam lang ng customers ngayong gabi ay magpe-perform kaming 6 ngunit hindi nila alam na sabay kaming 6 sa iisang stage. Well, papainitin natin ang club ngayong gabi. Let's all welcome my 6 goddesses. Pumalakpak ang mga customers, and oh, please do remember that, no touching. Ani Nicole. Biglang yumangay ang paligid, mukhang excited na sila dahil sasayaw na kami. Kaming 6 lang naman kasi ang may no touching policy sa club, nahubad na namin ang aming mga roba at isinabot iyon sa rack na nasa gilid lang ng backstage. Nang magdim ang ilaw ay isa-isa na kaming umakyat sa stage at pamwesto, mariin akong napapikit at bumuga ng malalim na hangin. Ako ang nasa gitna dahil sa ako ang pinakamaliit sa kanila, nasa 5'4 lamang ang katangkaran ko, habang ang 5 kong kasama ay nasa 5'5 to 5'9 ang katangkaran. Naghiyawan ang mga customers nang nag-umpisa ng umintro ang music na sasayawin namin, pareho kaming lahat na nakatalikod sa madla. Nag-umpisa nang gumalaw ang katawan namin at mas yumangay pa ang paligid ng dahil sa hiyawan ng mga customers ng club, ilang beat pa ng musika at sabay-sabay kaming humarap at doon ko lamang napagtanto na sobrang dami nga talaga ng customers at halos hindi na sila magkasya sa loob ng club, mula rito sa ground floor hanggang sa 3rd floor ay punong-puno ng mga tao. Lahat ng mga mata ay sa amin nakatingin, mapababae man o lalaki, pati na rin ang mga katrabaho namin. Mas ginalingan ko pa ang pagsasayaw habang ang mga mata ko ay malayang napagmamasdan ng mga tao sa loob ng club, hanggang sa napatigil ang mga mata ko sa isang mesa na nasa 6 ang nakaupong mga lalaki. Biglang kumabog ng mabilis ang puso ko at parang mabilis akong pinagpawisan, nakaupo roon si Rafael, nasa pinakagitna ang kanilang table at malapit lang sa stage. Kasama niya ang 5 pa niyang kaibigan sa mesang iyon. Nagtama ang aming mga mata. Hindi ko alam pero mas bumilis pa ang tibok ng puso ko. Hindi niya inaalis ang mga titig niya sa akin kaya nailang ako, napailing ako sa aking isipan at iwinakli ko na lamang sa aking isipan ang kanyang presensya at ang mga titig nito sa akin. Ilang linggo na rin ang huli kaming magkita, pagkatapos ng araw na tinulungan niya ako ay hindi ko na siya ulit nakita pa. Pagkagising ko kasi sa kondo niya ay wala na siya, kinausap lang ako ng isang tauhan niya at sinabi na umalis na raw ang boss niya dahil may importante itong pinuntahan kaya umalis na rin ako doon, nag-iwan na lang ako ng note at idinikit sa ref niya. Salamat ulit sa pagtulong mo sa akin Rafa. Lorraine. Hindi na ito nagagawi sa club, ngayon na lang ulit pagkatapos ng ilang linggo. Minsan nakikita ko ang mga kaibigan niya, paisa-isa lamang at syempo pang kapag may sayaw ang iba ko pang kasama. Ngayon ko lang sila nakitang nakumpleto ulit. Hanggang sa matapos ang pagsasayaw namin ay ramdam ko ang bawat titig niya sa akin kaya mas hindi ako makatingin sa kanya, sa ibang customers ako tumitingin o di kaya ay sa ibang bagay. Nang makapasok kami sa dressing room namin ay pasalampak akong napaupo sa harapan ng salamin, yumuko ako at marahang hinaplos ang dibdib ko. Paanong bumibilis ng ganito ang kabog ng dibdib ko? At bakit kapag nakikita ko lamang siya ay ganoon kabilis ng kabog nito? May problema ba ako sa puso?
Pumasok si Nicole at ni-congratulate kaming lahat, marami raw ang sobrang natuwa nang dahil sa sumayaw kaming anim sa iisang entablado at marami raw ang gusto kaming makasama kahit isang gabi lamang. Lahat kami ay umayaw sa ideyang iyon, ngunit inutos ng pinaka-boss o may-ari ng club na ito na pwede kaming makasama sa loob ng club. Hindi kami pupwedeng ilabas at hindi raw kami makakahindi dahil VVIP ang makakasama namin. Susunod pa rin daw sa rules, ngunit nababahala ako. Hindi ko kilala ang magiging kasama ko ngayong gabi, hindi ko alam kung ano ang pwedeng mangyari sa akin, ngunit ipinangako naman ng boss kay Nicole na hindi raw kami sasaktan at papakialaman ng kung sino mang lalaking makakasama namin ngayong gabi. Lahat kami ay tahimik lamang sa kinauupuan namin, parehong nakabihis na. Walang gustong magsalita dahil lahat kami ay nagulat sa ganitong pangyayari. Matagal na kaming nagsasayaw ngunit hindi pa nangyari ito. Kahit anong pilit pa sa pinaka-boss at kay Nicole ay hindi talaga kami pinapatable kahit isang minuto sa customer, pero bakit ngayon napapayag nila ang pinaka-boss? Sino-sino sila? Sadyang makapangyarihan ba sila para hindi matanggihan ng boss? Kahit pa umayaw kami o si Nicole ay wala kaming magagawa. Siya pa rin ang masusunod dahil siya ang boss namin. Isa-isa kaming sinamahan ng bouncer ng club sa mga VVIP rooms ng club na ito, lahat kami ay nakabook ngayong gabi. Habang naglalakad kami patungong VVIP rooms ay maraming negatibong pumapasok sa isipan ko, subalit napapailing na lamang ako at tahimik na nananalanggan na sana ay walang mangyaring masama sa akin at sa mga kasama ko. May tiwala naman ako kay boss at kay Nicole, alam kong hindi nila kami ipapahamak. Nang nasa tapat na ako ng VIP room ay napabuga ako ng hangin, kaya ko to. Ani ko sa isipan ko. Marahan kong pinahit ang serador ng pintuan ng VVIP room. Kinakabahan ako. Nasengot ko ang mabangong pabango ng kung sino man ang makakasama ko ngayong gabi. Ang bango nito at hindi masakit sa ilong, lalaking-lalaki ang amoy. Pamilyar nga sa akin ang pabangong ito, ngunit hindi ko maalala kung kanino ko naamoy ang pabangong yun. Siguro isa sa mga naging customers ko noong mga nakaraang araw. Unti-unti akong humarap at hinakbang ang paa ko, ngunit parang nabitin ito sa ere at halos nahigit ko ang aking hininga nang makita ko kung sino ang nakaupo ngayon sa leather couch sa gitna ng VVIP room na kinaroroonan ko ngayon. Mariin kong pinaglapat ang mga labi ko, bakit siya pa? Ngunit hindi ba ay palaging nasasagi sa isipan ko kung bakit hindi ko siya makita sa club? Bakit ngayong nasa harapan ko na siya ay parang nawalan ako ng dila? Si Rafael, frente lang siyang nakaupo sa leather couch at matamang nakatitig sa akin. Come here, utos nito na ikinatango ko naman kaagad sa hindi ko malamang dahilan. Para akong nahipnotismo, para akong genie at siya ang master ko na sa isang utos niya lamang ay handa akong sumunod ng walang reklamo. Bakit ako ang napili niyang makasama ngayong gabi? Hindi niya naman ako makakausap at lalong-lalong hindi niya ako makakatabi sa kama. Sa dinami-dami ng magaganda at sexing babaeng nasa club, bakit ako? At paanong napapayag niya ang boss? Sino ba talaga ito? Bukod sa mayaman ito at sa pangalan niya ay hindi ko na siya kilala. Umupo ako sa couch, ngunit may space sa pagitan namin. Narinig ko ang mahinang pag-ingos nito at nanlaki ang mga mata ko nang hinapit niya ako sa bewang ko papalapit sa kanya. Hindi niya ako pupwedeng hawakan. Bakit pakiramdam ko ay nakakapaso ang balat niya? Mariin akong napalunok at mahinang ikinakalas ang pagkakahapit niya sa bewang ko pero parang bakal ito. Gusto ko sanang magsalitang bitawan mo ako ngunit hindi maaari, bawal akong magsalita, ngunit hindi ba't bawal din akong hawakan. Don't you dare, maotoridad na wika nito. Nanayo ang mga balahibo ko. So beautiful, mahinang bulong nito. Kahit na may suot akong maskara ay ramdam na ramdam ko ang pamumulan ng pisens ko. Kalahati lamang ng mukha ko ang natatabunan ng mukha ko, kung kaninang nagsayaw kami ay may see-through pa na nakatabon mula sa ilong pababa sa leeg ko, ngayon ay wala na. At ano ang sinabi niya? Na maganda ako, paano niya naman nalaman yun? Hindi niya nga ako kilala kung sino talaga ako dahil nakamaskara ako. I know who you are. Gulat akong napalingon sa kanya na agad ko namang pinagsisihan dahil sobrang lapit ng mukha niya sa akin, nanlaki ang mga mata ko. Atras na sana ako ngunit mabilis nitong nahawakan ang pisens ko at marahang hinaplos ito. Napatitig siya sa aking labi pataas sa mga mata ko. Napailing ako, hindi niya dapat ako makilala.
Hindi yun maaari. Napangisi ito sa akin, too late. Nanlaki ang mga mata ko nang inangkin niya ang mga labi ko, nakatikom lang ang mga labi ko sa sobrang gulat. Ang first kiss ko, open your mouth, utos niya. Iiwas na sana ako pero mabilis niyang naangkin ulit ang mga labi ko, mapusok ang bawat hagod ng mga labi niya sa akin. Hindi ko alam kung paanong napapasunod niya ang mga labi ko sa galaw ng labi niya, ang mga mata ko ay nakapikit din. Bumaba ang isang kamay niya papunta sa leeg ko, sa aking balikat at papunta sa likuran ko. Malambing niyang hinagod ang likuran ko pataas at pababa. Damn babe, usual nito. Habol-habol namin ang aming paghinga nang magkahiwalay ang mga labi namin, agad akong napatalikod sa kanya. Anong ginawa ko? Bakit ako nagpahalik? At bakit ako tumugon sa halik niya? At bakit ibang-iba ang reaksyon ng katawan ko sa tuwing nasa malapit lang siya? Hinaplos ni Rafael ang tiyan ko at marahang idinikit ang likuran ko sa katawan niya. I like how you kissed me. Aniya at hinawi ang buhok ko pakaliwa. Gusto kong magsalita na itigil na niya ang ginagawa niya sa akin ngunit ayaw ko namang marinig niya ang boses ko dahil baka makilala niya ang boses ko. Hindi ko alam kung nagsasabi siya ng totoo na kilala niya ako, mas mabuti nang maingat ako, ikanalas ko ang pagkakapulupot ng kanyang braso sa ternayan ko pero ayaw niya akong bitawan. Napasinghap na lamang ako nang maramdaman ko ang paghalik niya sa balikat ko pataas sa leeg ko, gumalaw ako para sana tumigil na siya, ngunit ang lakas niya. Hindi ako makawala sa kanya. Sooner or later, I'll have you. Nanlaki ang mga mata ko at nanayo ang mga balahibo ko sa sinabi niya. And you can't say no. Alauna ng hapon nang dumating ako sa bangko para bayaran ang lupang nakasangla dito. Mabuti na lamang marami kaming customers noong mga nakaraang gabi kaya malaki-laki rin ang nauwi kong tip, isama pa ang malaking perang ibinayad ni Rafael ng isang gabi para makasama ako. Agad na nag-init ang pisenge ko kaya napailing ako, hindi ko na dapat iyon iniisip. Kalimutan mo na ang nangyari, Lorraine. O mas mabuting kalimutan mo na rin si Rafael. Subalit paano ko yun magagawa kung siya ang lalaking unang nakakuha ng first kiss ko? Paano ko siya makakalimutan kung tuwing nakikita ko siya ay bumibilis ang tibok ng puso ko? Nakakainis. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko, ngayon ko lamang naramdaman ang ganitong pakiramdam. Bago ito sa akin at hindi ko rin alam kung mabuting senyales ba ito o masama. Ms. Lorraine Castillo, bakit ka nandito? Nakakunot noong tanong ng manager ng bangkong ito. Sa bangkong ito nakasangla ang lupa namin at ngayong araw ang schedule ng bayad ko, magdadalawang taon ko nang binabayaran ang lupa naming naisangla. Noong una ay nahihirapan ako dahil sa maliit lamang ang sinusweldo ko, pero ngayon ay medyo nakakaluwag na ako. Kilala ko na ang mga empleyado ng bangkong ito dahil buwan-buwan ay pumupunta ako rito para magbayad, minsan ay 2 beses sa isang buwan kapag nakakaluwag. Ngumiti ako kay Miss Lucy Manalo na siyang manager ng bangkong ito, nakalimutan niya yatang magbabayad ako ngayon. Magbabayad po ako ngayon, sagot ko naman sa kanya na nakangiti. Nakita kong napailing ito sa akin. 1 week nang natubos ang lupa niyo kaya hindi mo na kailangang magbayad. Hindi mo ba alam yun? Nagtataka niya akong tiningnan. Nagulat ako sa sinabi niya. Hindi naman yata ako bingi. Imposible ho yun miss. Wala po akong binayaran last week dahil wala naman akong ganoong kalaking halaga para matubos yun kaagad. Baka nagkakamali ka lang po. Naguguluhan na sabi ko. Umiling ito sa akin, I swear, last week pa natubos ang lupa nyo. Iyong-iyon na ulit ang bahay at lupang naiwan ng mga magulang mo. Sa palagay ko ay nakalutang ako sa hangin habang papauwi ako ng bahay, hindi ako makapaniwala. Lahat ng sinabi sa akin ni Miss Lucy ay nakumpirma kong totoo, dokumentado ang lahat. Wala na nga akong babayaran pa. Masaya ako roon, ngunit hindi ko alam kung sino ang nagtubos ng isinangla naming lupa. Walang pangalan at kung mayroon man ay mananatili itong anonymous dahil ayaw magpakilala ng kung sino man ang nagtubos ng lupa namin. Sana isang araw ay makilala ko siya para personal akong makapagpasalamat sa kanya. Sa wakas ay mababawasan na ang problema ko buwan-buwan at sa wakas ay makakapag-ipon na ako para maipagpatuloy ang pag-aaral ko sa kolehiyo. Malapit na ako sa bahay ng matano ko ang 2 itim na kotse, ang isa ay iba ang hugis nito sa pangkaraniwang kotseng nakikita ko sa daan at commercial sa TV at pihadong mamahalin iyon.
Sa labas ng isang kotse ay may dalawang lalaking nakaitim, sa di kalayuan ay may lalaking nakaitim din, magkatulad sila ng kasuotan. Hindi ko na lamang sila pinansin. Kinuha ko ang susi mula sa bag ko pero bukas na ang gate namin kalakihan dahil hindi naman malaki ang bahay namin. Sigurado akong nailock ko ang lahat ng kailangang i-lock sa bahay at kasama na ang gate namin. Bakit ngayon ay nakabukas na ito? Dali-dali akong pumasok sa bahay namin, pati ang main door ay nakabukas na rin at ang ilaw. Ninakawan ba ako? Hala, pero, ano namang nanakawin niya sa bahay namin? Wala naman kaming gamit na mamahalin, ang TV namin ay yung lumang TV pa noon, kahoy lamang ang mesa at upuan sa hapagkainan. Sa kwarto ko naman ay hindi gaanong kalaking kama, ang sofa ay kawayan, sa madaling salita, hindi kanako-nakaw ang kagamitan sa bahay namin. May nakita akong tubo sa gilid ng pintuan kaya kinuha ko yun at mahigpit na hinawakan, mariin akong napalunok. Kinakabahan ako. Maingat akong naglalakad papasok ng bahay para kung may tao man sa loob ay hindi niya kaagad ako mapapansin, nang makapasok na ako sa loob ay napakunot ang noo ko. Wala namang nanakaw sa mga kagamitan, kung paano ko yun iniwan kanina ay ganoon pa rin ang ayos. Malakas akong napasigaw nang may lumabas mula sa kusina namin. Nanlaki ang mga mata ko at nabitawan ko ang tubong hawak ko, ikaw. Malakas na sigaw ko, nagulat ang reaksyon, at sino naman ang hindi magugulat. Hindi naman ito sumagot, tinitigan lang ako nito mula ulo hanggang paa. Bigla naman akong nakonsyos sa itsura ko kahit maayos naman ang pananamit ko. Nakablusang itim, tattered jeans at sapatos. Hindi naman yata haggard ang itsura ko. Pero, ang malaking katanungan ko ay, anong ginagawa mo rito? At bakit mo alam kung saan ako nakatira? Nauutol na tanong ko. Hindi kaya totoong kilala niya talaga ako. Ngunit paano? Unti-unti siyang naglalakad papalapit sa akin, napahigpit ang pagkakahawak ko sa strap ng bag ko. Napakaseryoso ng itsura niya, mariin akong napalunok ng laway ko at unti-unting napaatras. Nakatitig siya sa akin at ganoon din ako sa kanya. Ano ang ginagawa mo rito? Pag-uulit ko ngunit wala akong narinig na sagot mula sa kanya. Nagpatuloy lang ito sa paglalakad patungo sa akin hanggang sa napahinto ako dahil nasandal ako sa maliit na tocador kung saan nakadisplay ang mga litrato namin ng mga magulang ko. Aalis na sana ako sa pagkakasandal doon subalit nahinto ako nang maagap akong nahapat sa aking bewang ng tila bakal sa tigas na mga braso. Rafael, nauutol na sambit ko sa pangalan niya. Inilapit niya ang kanyang mukha sa akin at mabilis ko namang iniwas ang mukha ko sa kanya. Ganyan ka ba magpasalamat sa nagbayad ng lahat ng utang mo? Bulong nito sa akin. Kulang ang salitang pagkagulat sa reaksyon ko ngayon, nanlalaki ang mga mata kong napatitig sa kanya, ikaw ang tumubos ng lupa namin sa bangko. Hindi siya sumagot, ang titig niyang kanina ay nasa mga mata ko ay bumaba papunta sa mga labi ko. Mabilis namang bumalik ang pangyayaring hinalikan niya ako sa loob ng VVIP room, kaya hindi ko napigilan ang pamumula ng pisens ko. Bitawan mo ako, naiilang na utos ko pero nakatitig lang to sa akin. Biglang nagring ang telepono ko na nasa loob ng bag ko. Bahagyang nabawasan ang pagkakahigpit ng pagkakahapit niya sa bewang ko. Isang boring na tingin ang ibinigay niya sa akin bago tumungo, hindi ko man naintindihan kung bakit tumungo ito. Ay kinuha ko ang telepono ko at sinagot ang tawag mula kay Kuya Greg, na siya pinagkakautangan ng tatay ko ng ma-hospital ang nanay. Hello, Kuya Greg. Hiha, I just want to say thank you at nabayaran mo na ang lahat ng utang mo, mag-ingat ka palagi. Masayang wika nito mula sa kabilang linya at pinatay ang tawag. Napaawang mga labi ko, pati sa kanya ay bayad na rin ako. 200,000 plus interest ang utang ng tatay ko sa kanya at kalahati pa lang ang nababayaran ko. Unti-unti kong ibinaba ang telepono mula sa tenga ko. Hindi pa ako nagbabayad, mahinang usual ko. Ano ba ang nangyayari ngayon? Sabi ko sa'yo, binayaran ko lahat ng utang mo. Lahat. Dama po ang mga palad ko sa malapad niyang dibdib nang mahigpit niyang hinapit ulit ang bewang ko at napatitig sa mga mata niya. Bakit? Tanging tanong ko. Because I want something from you. Gulong-gulo pa rin ang utak ko sa lahat ng nangyayari, hindi ako makapagsalita ng maayos at hindi rin ako makapag-isip ng tama. But for now, let me do this. Nagulat ako sa kanyang ginawa, inangkin niya ang mga labi ko.
Noong una ay nanlalaki ang mga mata ko, ngunit nang banayad na gumalaw ang mga labi niya sa akin ay napapikit ang mga mata ko at tumugon sa mga halik niya. Mahigpit akong napakapit sa batok niya at siya naman ay mas hinigpitan ng pagkayakap sa bewang ko. Nang maghiwalay ang mga labi namin ay napatitig ito sa mga mata ko, nag-iwas ako ng tingin at mabilis ko siyang tinulak at napahawak sa dibdib ko. Ang lakas-lakas ng kabog ng dibdib ko. I will give to you the title once it is ready. Aniya kaya napatingin ako sa kanya. Anong kailangan mo sa akin? I already bought you from the club and you will be living with me. Ano? Paanong? Bayad ko lahat ng utang mo, right? You will be working with me. Seryosong sabi nito. Ayoko, hindi pwede. Naiiling na wika ko. Lumapit siya akin, be ready before 9 in the morning tomorrow, sasunduan kita. Pack all your things early because I hate waiting. Bukas na kaagad. Wala naman akong tawag na natanggap galing kay Nicole o sa management ng club. Ayaw ko ngang sumama sa'yo. Nakalimutan mo na ba yung sinabi ko last time? Tanong nito. Wala kang sinabi. Napaatras ako ng sobrang lapit na nito ulit sa akin, yumuko dito at nagka-level ang mukha namin. Sooner or later I will have you and you can't say no. He smirked. Anong? Hindi ko natapos ang sasabihin ko, sana nang maalala kong ang mga katagang yun ang sinabi niya sa akin sa VVIP room ng club. Umayos siya ng tayo. See you tomorrow. Aniya at umalis na. Sumunod ang mga mata ko sa papalayong si Rafael. Bago ito sumakay ng kotse niya ay tumingin muna ito sa akin.